avocado. Hatian na tayo dito mamaya. Pwede. Oh. Sure. Yung hatian nyo, Yung ganun hatian lang. kanya-kanyang bilang. Dalawa lang yung hatian. Oo, okay. Okay, para matikman na natin, batiin na natin sila. Good morning, mga kapatid! August 23 na, maupay nga agad sa wikang waray sa atin pong mga kapatid. Last day of the week at sabay sa simula ng long weekend, magpapaandar tayo ng kakaibang food trip. Always present sa handaan, classic at paboritong Pinoy merienda. Ang mga kakanin po na ito, no preservatives, eco-friendly at tiyak na patok sa kids and moms like me. Relate na relate ako dyan, Mama Dims. At sa mga kapatid natin dyan, you can treat yourself and your loved ones ng mga ganitong klase ng kakanin dahil nga ang mga ito ay swak na swak. Hindi lang sa panlasang Pinoy, pati na rin sa bulsa natin. Pasok mismo, Maui. At ito konting trivia lang para sa ating mga kapatid. Alam niyo ba, ng kakanin galing sa salitang kain at kanin. Kanin! Diba? Nakaraniwang gawa sa malagkit na bigas at gata ng niyog. Not only that, Justin, ito, pwede pang i-level up. Kagaya na lamang ng nakilala nating negosyo na merong suman cake, suman espesyal, mangga at halo-halo konsuman. O, natatakam na kayo. Kami rin excited nang matikman lahat ito. Tawagin na natin ang owner ng Aging's Food Delight. Nandito si Chef Greggy Mercado. Good morning, Chef! Nakakatuwa! Good morning! Good morning, kapatid! Ayan, akala nila, Chef, kilala na nila ang suman. Naku, meron ka mga bago. My mga Yes po. Sige nga, ano ba yung pinaka-standout nating suman, Chef? Bali, yung bestseller po namin is yung Suman Espesyal with ube and leche flan filling po. Sa loob na yun, Yes po. bale. Bali, Yan na ba yun? Ayan. Ito po ba? Ito. Ito po. Ito. So, buksan natin, tapos i-break Two natin. flavors Ano siya po. dito, Chef? Ito po siya. Ito yung Yan. Yes po. Ito Yes. po. Ayan. Yan ang surprise. Ito. Wow, nandun Yan. talaga sa loob. Oh, diba? Surprise talaga. Wow, amazing. Siyempre ako taga-Antipolo, sanay sa suman, di ba? Yes. Usually, Okay. latik lang ang Kainin partner natin niya. Pero ta-try natin may ube. Okay. Open kayo. Ito siya. Sige, Open agad. natin. So, yun Ito, yung- dito Ang pala. sarap! Ako, sige. Ayan. Oh. Oh, So, ibang yung- flavor naman ako. Ano ba? Alam mo, Ano meron? it's yung suman, di ba, pag nalalasa natin, pero ito may feeling kasi. Yes, may feel. May feelings. Feeling. Sana lahat Pag kinain mo, may may feelings. Oh. Ito yung suman na hindi mo na kailangan isawsaw. Kasi Yes. madalas tayo sinasawsaw sa asukal o di kaya meron ngang latek. Katulad Yes, ng pero naman napansin mo, Ma'am Jess, Chiggy hindi kanina. siya sobrang tamis, no? Yes. Sakto lang siya. So, hindi siya nakakasawa. I love it. Ito naman, pambaon. ito yung may Yes. toothpick na, na kulay purple. Iba ba Bali, to? halayang gabi po. Halayang gabi. Oh, sige, sige. Yes po. Iba-iba. Ito pala yun. Ah, Mami, ito latik pala to. Akala ko Oh my chocolate gosh. fondue. Okay. Hindi pala. Maya-maya na po tayo Oh. mag-usap. Okay. Talk to you later. Diba, Chef, ito, ganito, parang yung pagkakalagay niya, parang sa puso. Yes Diba po. sa Bisaya, para siyang kanin, no? Na Oo. walang filling, pero yun, hindi suman. Ito, yun ay puso. Ito, suman. Suman po, ma'am. So, on the inside, what's inside? Bali, plain malagkit po siya. Then, kayo po yung maglalagay ng toppings. So, plain malagkit Yes. lang to, no filling ito. Yes po. Pag ganitong setup, magkano? Pag ganun po, ma'am, nagre-range po ng 5,000 to 10,000. Depende po sa kung ilang packs po. Yung pag 5,000 kunwari, ilan yun? 50 packs. Mga, yun po, 5,000. 5,000. Good for 50 packs na po yun. And what do we have here? Meron tayong mani. Bali, Ano po ito? fresh mangoes po, toasted coconut, then yung Mas chocolate. Ah, Yes okay. po. Ay, ano? Yes po. Then cashew po. Ay, ang sarap. Papunta na ng puto bumbong yung toppings mo, no? Para something panalo. unique. Tinitingnan ko pala yung fountain mo ng latek. Sumasakit na yung ngipin ko. Alam mo, Jess, masarap siya. Sarap, ha? no? Parang yung sinabi ko rin kanina, sakto lang yung tamis niya. Hindi Oo, masarap sa sige ipin. nga. Perfect, perfect. Sige nga, pakitabi yung isang box. Sige nga, pakita lang yung Ganda ng packaging. Pakitabi yung isang box. Chef, bye po. Ganito pala ang packaging niya, Chef, no? Yes So, po. ilan ang laman ng isang box? At magkano yung box? Bali, per box po, ma'am, pwede po siyang 15 pieces to 30 pieces. Okay. Depende po kung anong preferred po ng customer. Magandang pang ano, di ba? Pampasalubong. giveaway po. Guys. So, pagka 15 pieces, magkano? Bali, 20 po siya per piece. At Opo, 20 per pesos piece? pesos. Oh, okay. Uy, murang-mura yun, mami, ha? Murang-mura.
yun. Tsaka ang ganda ng less than packaging pa. 500. Very eco-friendly. Yes, Kaya po. ba eco-friendly ang tawag niya? Because the packaging you use mga banana Banana leaf leaves. po. Very ano rin, no? Oh. Mindful. Biodegradable. Mindful, Very mindful. very demure. Very demure. Very cutesy. Siyempre, nandun pa kayo sa Suma, nandito na ako sa Bibingka. Oo nga Ibang eh. dalawang klase. Please Yes po. introduce us dito sa dalawang klaseng bibingka. Bali, Diba, Jess? yung isang bibingka po natin is buko bibingka. Ay, tatry ko Buko yung bibingka. Then yung isa po, royal Okay. bibingka po. So parang pinagsama niyo yung buko pahit at bibingka. Kasi lasang-lasa yung buko. Mama, gusto ko lang pong i-point out na ito pong bibingka nila, napakaganda ng consistency. Dati, nung nag-aaral ako ng culinary, minimake sure namin na kapag ang pastry mo, ganito ang itsura. Very, kumbaga, compact, no? Dense, no? Walang hangin sa loob masyado. Just the right amount. And you can see the buko. Ayan siya, oh. Diba? Ayan, mama, may buko siya talaga. At ang masarap dito Hindi ay tinipid. i-dip natin sa latte. Ah, magaling! Lahat pwede ilagay sa Ganito latte. siya. Yes po. Pwede. Sarap. Ito naman yung parang malambot sa loob. Anong tawag dito? Bali, royal bibingka po. Famous siya sa Ilocos. Royal Ilocos. bibingka. Ay, actually, oo nga, totoo. Parang may pagka, siya, may pagkasapin-sapin na may Parang may konti. tikoy po siya. Tikoy, yun sige, sige. na. Chef, kasi napapansin natin dito sa mga creations nila, Chef, kadalasan dito, iba yung atake, nagiging modern. Challenge ba yun for you as a chef, na gawing mas kakaiba at something na, teka lang, makukuha yung wonder ng mga kabataan? Bali, dapat po kasi may edge tayo sa market. Then, tsaka sumasabay din tayo sa trends. Para at least yung customers hindi po magsasawa ng bumili ng products natin. Tama. Okay, Chef, let's talk about the bread. Yung bread hindi pa natin napag-usapan. This is ube. Ube cheese Ube pandesal po. cheese. Ayan, sumikat ng pandemya. Paano naging iba yung ube Bali, cheese yung pandesal? halaya po kasi niyan, kami po mismo naggawa. Ang sobrang laki. Opo. Yan ay kasi, magkano po ang isa? Chef? Bali, 20 per piece Mga po. Jess? Uy, ang sarap niya na. Tingnan mo. Ay, oo. Wow! Sagana. Ang sarap. Pero chef, since kayo yung gumagawa ng halaya ninyo, minsan kasi ang challenge sa ube bilang ube connoisseur. Wow! Ube connoisseur. Ang challenge kasi sa ube is that, depende din sa kung saan mo siya Yung kinukuha, stock sa supplier mo, Opo. mag-iiba rin yung consistency Yes ng po, sir. ube. So kayo, paano nyo ginagawa, minimake sure na lahat ng inyong produktong may ube masarap? Bali, yung sa ube po namin, kaya siya kakaiba din po. May mixture po na siya ng taro tsaka ube. Para yung texture niya mas iba po. Alam mo, Chef, ang laki ng dilema ko ngayong umaga. Kasi gusto ko tikman yan, pero paano ko hindi ko mauubos? Mama, okay lang. Kayo naman ni Jess mag-uuwi talaga niya. Maghahati lang naman talaga kayo Kasi dyan, tinan mo Mama. naman yung cheese. Cheese po Bali, yan. leche Ito flan po. leche Opo. flan. Opo, ma'am. Talaga, Opo. lalong gusto kong tikman. Tapos siyempre yung mga starring Then yung, ube. yes po, ma'am. Starring ube. Ano naman yung nasa ilalim? Bali, layer po siya ng malagkit, kalamay. Then yung nasa gilid po, toasted coconut po. Pwede rin po siyang customize. Eh, naku, maniwala, kailangan ko buksan talaga. Go Sige, na, go, Mama! go. At habang nagbubukas ka dyan, Mama, kasi namin po kayo pwedeng mahanap. At may event daw sila, Mama. Yes po. Bali, meron po tayo sa National Trade Fair po ng DTI. Ongoing po siya until Sunday, mall hours. Then, located po yung shop namin sa Bagong Ilog, Pasig City po. Uy, saan sa Bagong Ilog? Bali, malapit lang po sa may Total Gas Station. Uy, lapit lang. Yan. Maraming salamat. O, diba? Kumakain pa rin si Jess. Tingnan mo Ang naman damay. yung magkaklase dyan sa... Ayun, di ba? Ube flavor din ba yung yung kakanin? Oh, wow! Yes po, bali kalamay po yung Kalamay. Mami, alam mo na, mapapa-workout na naman tayo mamaya. Mabawi lang lahat ng kinain natin. Okay. Sige, sumubo muna kayo dyan, Mama and Jess. Thank you so much, Chef Greggy. Maraming salamat. At eto naman, para sulit na sulit po ang ganda ng ating morning. Huwag nang bumitiw sa panonood ng Good Morning Kapatid. At malay po ninyo, kayo na ang manalo sa aming special Kagumoka Ako Contest by Sulit TV. Simple lamang po ang mechanics, mga kapatid. Tutok lamang po dito sa amin sa Good Morning Kapatid. Sagutin po ang ating question of the day. Ano ang perfect kapares ng suman? Bukod sa minamahal nyo. Ang inyo pong sagot, ipadala sa aming Facebook page with your selfie habang nanonood po ng aming programa. Mas pangmalakas ang sagot po. Mas wagi ang 20 sagot na aming mapipili. Babasahin po namin sa pagtatapos ng show. At winner pa ng Tigisang Sulit TV powered by TV5. Para sa sulit na panonood, mga kapatid. Kaya naman po, Kagumoka. Go selfie at sagot na. Ang sarap nito, Mami. Diba? Hindi, totoo, hindi. Ang sarap Sa nito ube kasi pa, ibang siya, ano, Grabe. may burnt taste and texture. talaga? Oo, toasted. Okay. Ang sarap. Okay, syempre,
pasensya na ho mga kapatid, di namin talaga mapagilan. Pero eto, marami pa kaming inihanda para sa inyo ngayong umaga. Para sa inyo mga mahihilig dyan sa arts and crafts, lahat ng kailangan ninyo, lalo na yung mga paggawa ng stickers at iba pang decor, meron sa nadiskubre naming negosyo. Silipin natin ang Googly Gooey's sa Kitang-Kita. Adulting blues naman tayo. Single at wala ka namang anak, pero as a ninang, pinipilit ka magbayad ng tuition ng inaanak. Oh, no! Pag-usapan natin yan sa Payong Kapatid. Sa mga nagigipit naman po at kinakailangang mangutang, alam din ang inyong karapatan. Alamin ang inyong karapatan. Ang interes po ng pinapautang, ayos lang bang umakyat ng 15%? Ang laki niyan, ha? Alamin natin ang sinasabi ng batas tungkol dyan sa Legal Bato. Kahit nasaan ka man, ugaliin mag-ingat, lalo na sa mga kable, saksakan at pinanggagalingan ng kuryente. Ang mga banta ng electrocution sa atin at ang first aid sa mga aksidenteng tulad nito, tatalakayin natin sa What's Up, Doc. It's Friday at long weekend pa, kaya naman sa mga kapatid nating walang pasok, let's have some fun. Subukan ang binisita kong pasyalan na tinaguri ang first ever immersive digital art museum dito sa bansa. Ang saya niyan, kaya tara at explore na natin ang Space and Time Cube sa trip ni Maui. At pagdating talaga sa kantahan, tayo mga Pinoy, world class! Tulad na lang ng aking mga kapwa isko mula sa University of the Philippines, Los Baños. Mga kapwa ko talented. Wow! Ito, mga pagilang naman sila sa 64th Tokyo International Choir Competition. UPLB Choral Ensemble, magpapabilib sa atin live. Nako, mukhang magpapasample si Jess mamaya. Yes, ah. mamaya talaga ha. Ito, Friday na mga kapatid. Sino kaya mananalo? Si Team Jess o Team Maui? Ay! Nako, tied sila. 2-2 ang score. Kaya magkakaalaman sino ang mapaparusahan sa ating Pick Me Up Buttercup. Abangan yan sa palarong Pampasaya. Ito nga, tied nga tayo mga kapatid. So, para sa mga kapatid nating Team Bahay dyan, join na rin kayo sa aming daily palaro. Sinong bet nyo today? Team Jess o Team Maui? O Team Dimples? Joke lang. Team Jess o Team Maui lang today. Okay, comment nyo lang ang inyong bet with your location sa aming Facebook Live. Mamaya, pipili kami ng isa maswerteng kapatid viewer na nakahula kung sino ang panalo sa aming palaro. Team Jess o Team Maui. Siyempre, winner yan ng instant 500 pesos worth of loan. Magkakaalaman na mamaya, tuloy-tuloy lang ang pagtutok mga kapatid. Magbabalik ang inyong paboritong kasama sa umaga. Good morning, kapatid! Nanonood pa rin ho kayo ng Good Morning Kapatid. Justin, may tanong ako sa'yo. Nung bata ka ba, mahilig kang gumawa ng arts and crafts? Slide. Slide, ano kadalasan yung ginagawa mo? Yung mga macaroni art na nilalagay sa mga sa mga picture frame. Macaroni art. Macaroni art. Saan gawa yun? Literal na macaroni? Macaroni lang, ididikit mo lang kung saan-saan. Ah, But yun, ayos art siya. na yun. Pwede Oo. na, pwede. Pero alam mo, pwede yan ha. Kung you started young, tas napagpatuloy mo hanggang pagtanda. Ay, hindi Nako, na. Hindi, kung sakali. Hindi na. Pero meron ako na-discover kasi ito. Tumutulong siya sa mga hobbyists at negosyanteng crafters gamit ang kanilang mga printing machine. At patok na negosyo yan. Kasi nga naman, sa panahon ngayon, lahat ng negosyo kailangan ng magandang marketing tool, di ba? So Tama, perfect dyan yung mga printing machine yan, ang bibida nating negosyo dito sa Kitang-Kita. Calling all crafters. Balak nyo bang i-pursue ang inyong crafting skills? Pang-hobby man o pang-negosyo, sagot ka na ng nakilala kong mag-asawa na isang shop ang binuo dito sa Quezon City para sa inyong crafting needs. Ito ang Googly Gooey's. Pipi, bigyan mo muna kami ng idea. Ano ba yung Googly Gooey? Ayun, so yung Googly Gooey's, ano po siya, isa siyang webcomic from back in the day, 2009. So eventually, through the years, nag-evolve siya, no? So nagbibigay kami ng workshop. So siguro, talaga, kung ano yung nagpapasaya sa amin, yun yung mga sinishare namin online, mga photos or mga
kung saan kami nakapunta. Isang graphic artist si Tippy, habang si Pong naman ay isang freelance photographer. Ito ang skills na ginamit nila sa online vlog hanggang sa mga workshop na ginagawa nila. Then eventually nag-evolve na, nung lagi kaming nag-workshop, lagi kaming tinatanong na, ano pong makina yung mga ginagamit nyo, anong mga gamit. So ayun, so naisipan na namin na, okay, I think kailangan na magka-shop. Ang pagtuturo ng iba't ibang arts and crafts ang misyong dala-dala ni na Tippy at Pong hanggang sa buksan ng kanilang shop. Since lagi kami tinatanong ano yung machine na ginagamit nyo, then doon namin na-realize na bakit hindi natin ituro kung ano yung ginagamit natin, ibenta natin para mapakinabangan nila, pang negosyo rin nila. Dito sa kanilang shop, makikita ang samut-saring makukulay na crafting materials. Mula sa vinyls, inks, at maging printers. Meron ang googly-gooies. Subukan nga natin. Okay, so ito, anong gagawin natin ngayon? So ngayon, magka-cut tayo ng ating mga stickers. Ng Good Morning Kapatid. Yeah, Good Morning Ayan. Kapatid stickers. Binasa niyo lang yung registration mark. So ngayon, magka-cut na siya. Grabe. Dati mano-mano lang tayo. Ayun, so tapos na siya. Okay. Tada! So ito yung isa sa mga niya, comforts ng pagkakaroon ng Oo. ganitong klaseng machine. Malaking tulong ang mga makinang kagaya nito pagdating sa produksyon ng mga negosyo. Bakit mahalaga sa mga negosyo yung mga ganitong klaseng bag? Ayun, so ang lagi namin sinasabi sa mga customer, pwede sila bumili ng oras. Or pwede rin nila bilhin yung reputation nila. If plano mong magnegosyo, kailangan willing ka mag-invest, willing ka mag-invest ng oras, willing ka mag-invest na matuto ka. Ayun, tapos nun gagawa ka ng mga paraan na babalik sa yung customer. Sa pamamagitan ng googly-gooies, layon ng mag-asawa na matulungan ang mas marami pang crafters na bumuo ng negosyong magpapamalas ng kanilang pagkamalikhain. Ang payo naman ng mag-asawa sa mga balak magnegosyo, Kailangan ng patience. Patience, yun talaga. Yun. Hindi ka kikita kung hindi ka magte-take ng risk. Kung magiging kampante ka lang dun sa kung sa ano meron ka ngayon, di nandun ka lang. Kasi hindi mo malalaman, baka in the future, nakita mo yung kapitbahay mo, yun ang ginawang negosyo. Tapos para wala kayo regret na sasabihin, ay sana ako pala yun. Role model o gabay sa paglaki, yan ang pangunahing papel ni Ninong at Ninang sa buhay ng isang bata. Pero ang malalaking gastusin gaya ng matrikula, dapat ba ay sagot nila? Tungkol dyan ang problema ng isang ginang na bibigyan natin ng payong kapatid. Sabi niya, Dear Chiki, ako po si Gemma, 28 years old, single at walang anak. Pinipilit ako ng kumare ko na sagutin ang tuition ng anak niyang nag-aaral sa private school. Dati kong kaeskwela ang kumare ko kaya kinuha niya akong ninang ng kanyang anak. Hindi kami ganun ka-close, kaya laking gulat ko nang mag-chat ang kumare ko para humingi ng pambili ng school supplies ng inaanak ko. Sinabi ko sa kanya na wala akong extrang budget. Tinanggap naman niya ito nung una, pero makalipas ang ilang linggo, tuition na ng kanyang anak ang pinababayaran niya sa akin. Kahit ilang beses ko siyang tinatanggihan, patuloy pa rin siya sa pangungulit. Tinawag pa niya akong madamot. Dahil nakakapag-travel daw ako, pero pagdating sa inaanak ko, wala akong mailabas. Responsibilidad ko ba talaga bilang ninang na sumalo ng gastos para sa inaanak ko? Nagmamahal, Gemma Canlas. Ang unang gusto ko sabihin sa iyo, Gemma, ay kitang-kita ko naman na napakabuting ninang mo dahil inaalam mo talaga kung ano ang iyong mga obligasyon. Kaya diretso na tayo sa ating payo at paalala. Unang-una, kagaya ng sinabi natin, hindi po. Ang obligasyon or ang hinahanap sa ninang po ay suportang emosyonal at spiritual. Hindi po yung sa aspetong pinansyal. Wala pong kinalaman ang pagnininang at ninong doon. Ayun. So much so na yung sanay tayo magregalo, mag-aguinaldo tuwing Pasko or tuwing birthday, kahit po yun ay hindi naman obligasyon. Yun po ay ginagawa natin ng kusa. At kung hindi nyo kaya, kung merong mga na mamagitan dun sa inyong, yun na nga, sa pagbigay ng magandang regalo, wag nyo pong damdamin dahil hindi rin naman yun ang hinahanap sa ninong at ninang. At dito siguro sa sitwasyon mo, maganda ring makita natin, i-point out na iba yung pagmamalasakit mo dun sa kaibigan mo na nanay ng
iyong inaanak. At iba rin naman yung pagmamalasakit dun sa inaanak mo na yun ang pwede mong tutukan. So, kahit na halimbawa ay hindi na kayo masyadong close o hindi naman talaga kayo masyadong close ng iyong kaibigan or in the future mga ilangan ng suporta o ng advice yung iyong inaanak, pwede pa rin at dun ka tumutok. Okay? Given that, tatanungin ko itong dalawang ito. Paano ba kayo naghat ng mga ninang at ninong ng inyong mga anak? Una, ako mama, kasi sa mga bata, hiwa-hiwalay na henerasyon sila. So kung sino yung mga kaibigan namin pinakamalapit sa amin, nagpipresenta na silang magninong-ninang. Pero kung ako kay Gemma, ang ite-text ko sa kumari niya ay, girl, nananaginip ka ba? Kasi pag nag-anak ka, nilagay mo pa sa private school. Alam mo ako, public school nga ako at marami tayong mahuhusay ng mga guro. Kung hindi afford ang private school, wag nating ituloy tapos ipanghihingi natin ng tuition. May talagang problema ako dun, mami, ha? Gemma, buti na lang hindi tayo magkumare kundi talaga makakarinig ka sa akin. Sabi ko talaga, Gemma, text mo yan, ha? I-block, delete mo na yan. Actually, kasi pangangailangan niya, yung kanyang obligasyon bilang ina, yun ang dinudulog niya doon sa kaibigan kay Gemma, hindi yung pagiging ninang niya. Hindi, ba? kaya di ba mami, may biro nga na kapag sinabi sa'yo na, huy, mag-anak ka na ulit hanggang nalalahin nyo. Alam mo, sinasabi ko talaga, ikaw ba magpapatuition? Kasi pag ikaw magpapatuition, G tayo, di ba? Pero at the end of the day, Joke lang yun. Ako talagang gusto mo pag ikaw magpapatuition, di ba? Pero kasi at the end of the day, ang mga bata, lalo na pagdating sa edukasyon, mama, obligasyon, para sa akin yan, obligasyon ng magulang yan. Lagi. So kung ninang ka, wag kang ma-pressure. Sabihin mo lang sa kanya, anak mo yan, ikaw dapat yan, responsibilidad mo yan. Ayun. So, nasa nanay din pala, yung para rin alam ng ninang kung ano yung ine-expect mo sa kanila. Papaalam mo rin. Oo, mama, kasi para sa akin, kumbaga, kunyari nakuha ka ng ninong o ninang, yun nga, it's really more of the spiritual, the guidance, yung para ka rin tumatay yung pangalawang magulang, but not to the extent na ikaw sasagot ng mga finances, lalo na pagdating sa eskwela. Minsan naintindihan ko, kailangan humiram ng pera, iba naman kasi yun, yung hihiram ka. Pero yung para ibigay mo lahat ng responsibilidad sa ninang, kasi dapat secondary na lang yun and dapat nga bukal sa loob kung magbibigay man yung ninang or ninong ng konting aginaldo or what. But more importantly, you're really there as a ninang to guide your inaanaks and to be there for them. Kumbaga, parang yung pera medyo ako doon. Oo, parang klaro naman. Pero siguro si Gemma, kailangan lang talaga niyang marinig galing sa iba na hindi mo talaga obligasyon yun. At saludo pa rin kami sa iyo dahil gusto mong malaman kung ano na nga ba ang obligasyon mo. Oo, at saka sorry, last add ko na rin, bilang magulang din sana, wag naman natin ibigay sa mga ninong at ninang yung ganong responsibilidad, di ba? Dapat magkaroon tayo ng konting, how do you say that, mama? Konting hiya? Or delikadesa. Di ba? Kumbaga, wag mo na ilagay sa alanganin din yung inyong mga kumare at kumpare. Oo. At saka, Gemma, alam mo, go mag-travel ka pag Oo. i-post mo yung travel na yan. Kasi pati yung travel, sinisita ko, kung may mali talaga, pag-usapan yung friendship ninyo, kailangan yung i-reassess yan. Kasi minsan yung mga prioridad natin bilang tao, mama, no? Nagkakaroon tayo ng problema pag sa prioridad. Oo. Bigyan mo na nga rin ng payo yung kaibigan mo galing kay Dimples, diba? Walang masama sa public school kung yun ang kaya mo. At tinan nyo naman itong ating diba? Edukasyon pa rin yan. Basta live within your means ang sa akin. Kung hindi kaya, wag ipasa sa iba ang obligasyon. Kung hindi kaya, wag mahiya na dito tayo, kung tutuusin minsan ng mga bata, pag ina-acknowledge mo pa nga kung ano yung medyo kakulungan sa bahay, na-inspire sila to dream bigger, di ba, mama? Lodi ka talaga. Mami, Loading ikaw ang sikat ka Lodi. talaga. Ito, totoong Lodi na sikat Ito na ang loading sikat na. Ito talaga ang totoong loading sikat. Hindi talaga ako. Ito, kakaibang world-class talent ng Pinoy ang ating ibibida, Pinoy Pride, mula po sa UPLB Choral Ensemble. Live na live. At sa What's Up, Doc, ingat-ingat po sa mga nakakalat na kable sa bahay. Pag-usapan natin ang banta ng electrocution, lalo na sa mga bata. At sa Legal Bato, alamin ang sinasabi ng batas tungkol sa sobrang laking interes sa utang. Kaya wag po kayo aalis, magbabalik pa inyong Fave Morning Kasalo, ang Good morning, kapatid!
po ang Good Morning Kapatid! Usapang utang po tayo. Talagang tinagalan ko yon para talagang may mga utang dyan at pinag-uutangan na makinig po kayo. Hanggang magkano ba ang makatarungang interest rate sa utang? Yan po ang isyong tatalakayin natin with Attorney Buko ngayon sa Legal Bato. Uy, Mars, mukhang marami-rami yan ah. Mars, ito na nga. Emergency lang, baka pwede naman ako mangutang. Mars, nagpapautang kami sa co-op namin. 15% nga lang kada buwan. Ay, Mars, parang masyadong mabigat, baka hindi ko kakayanin. Mars, mura na yun. Sa iba nga, 20% eh. Attorney, legal ba kung 15% ang interest sa utang kada buwan? Hindi po ito legal. Bagamat wala naman pong batas na nagtatakda ng tamang interest rate sa anumang pautang, hindi pa rin maaaring magtakda ng unconscionable o lubhang mataas na interest rate. Ayon sa Korte Suprema sa bagong kaso ng Manila Credit Corporation versus Vero Mall, itong January 11, 2023 lamang, ang reasonable rate of interest ayon sa Korte Suprema ay nasa 12% per annum lamang o pumapatak na 1% per month. Ito po ang kumakatawan sa ating good customs o public policy para sa pagpapautang. Ayon kasi sa Article 1306 ng Civil Code, malaya ang magkabilang panig na magtakda ng terms and conditions sa kanilang mga kontrata. Anumang stipulations ang kanilang mapagkasunduan ay valid at binding sa kanilang dalawa, basta hindi ito labag sa anumang batas, public morals, good customs at public policy. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. Usapang utang talaga, no? Parang at some point, mauutangan ka or pwedeng ikaw yung mangutang. O pwede rin takbuhan mo Pero yung takbuhan mo yung utang. Maraming pagkakataon Minsan nga ganun eh. pag gino-joke ko na lang, ginagamit ko yung interest para lang hindi mangutang sa akin. Jess, pwede ba manghiram ako 50% yung interest per day, Pwede. Alam mo, pwede na ihabla. Yun ang sinasabi Per day, natin ni Buko. Pwedeng ihabla, kailangan daw ang legal ay 12% lang. Per annum. Per annum. Per Or year. 1% per month. Hindi, ito ang tanong, kung ikaw ba nangungutang, nag-expect ka ba na magbabayad ka ng interest? Dapat ganon, di ba? Yung parang willing ka din dapat na magbayad ng interest. Mami, walang willingness ang kadalasan. Minsan nga, parang mahirapan ka ng... Ako kasi nahiya akong maningil. So kadalasan pag mangutang sa akin, wala sabihin, Debs, utang naman 50,000 o sige, bigyan kita ng 10,000. Pero in my head, pareho kami na, utang yun. Pero totoo, hindi ko na yun minsan ine-expect. Exactly. Kasi ang hirap maningil ng utang ngayon, lalo kung walang kasulatan. At yung kaswalan na utangan na yan, naku, napakahirap. Oo, at nakakasira yan ang mga relasyon, ha? Whether it be within the family or friends or anyone na nakasama mo sa trabaho. Ako, ang mindset ko lang lagi pag magpapautang, yung amount na handa akong hindi na bumalik sa Yes, akin. exactly. Yun dapat ang iniisip ko na... Anong amount ba yun? 1,000 pesos. Sige, mga kapatid. Ang pakagipit mo naman dun sa 1,000. Uy, pero... Ganun ka kakuripot. Pero pinautang mo ako ng 20 pesos minsan. Ha? Pinautang mo minsan ako ng 20 Mami, pesos. wag mo nang banggitin. Hindi Gusto ko mo na nabili mo- bring up, Mami. Mami, curious ako, ikaw ba nangungutang ka? Or nakapangutang ka na before? Siguro nung kasi ang ang aking outlook dito sa utang. Parang una-una magpapasalamat ka kung ikaw yung inuutangan kaysa ikaw yung kailangan umutang. So whether kung nasaan kang lugar, 'di ba? Iisipin mo rin na pag ikaw yung nangungutang, parang talagang hindi ka pwede mag-expect. At kung ikaw naman yung inuutangan, huwag kang magalit kasi parang hindi naman nila gagawin out of if not out of need. May naisip ko lang, pag kayo ba ang nagpapahiram, automatic sa inyo na iniisip ninyo na magsiset ako ng interest. Ako kasi sa totoo lang, pag meron nanghihiram sa akin, hindi ko iniisip na magpapatong ako ng interest. Ako din walang interest. So yun na nga, so iba No? yung Oo, iba-iba, no? Pero pwede pala, sabi ni Atty. Siguro Buko, lalo legal kung pala. meron kang personal relationship doon sa tao na talagang close kayo, kakilala mo talaga. Minsan hindi ko na iniisip yung interest. Magpapahiram na lang ko sa'yo ng amount na can afford kung hindi bumalik sa akin. Yun na lang. Which is 1,000 pesos. Which is 1,000 1,000. pesos. So may hangganan pagdating kay Labag day, pa yun per sa day. loob. Labag pa sa loob yun. Labag pa. Oo, mabigat pa yun. Sobrang bigat. Gaganon ba? Pero hindi, maganda na pag-usapan natin to kasi importante to at nangyayari talaga sa totoong
totoong buhay. Okay? At ito pa, isa pa talagang nangyayari talaga. Nasa loob man o labas ng bahay, extra ingat po sa mga kable at saksakan. Nariyan kasi ang banta ng electrocution. Ano nga ba ang safety tips, lalo na para sa mga bata? Alamin natin yan sa What's Up, Doc. Likas na sa mga bata ang pagiging adventurous at curious. Pero kung napabayaan, kahit sa loob ng bahay ay posible itong mauwi sa aksidente gaya ng pagkakuryente. Ano nga bang dapat gawin sakaling mangyari ang hindi inaasahan? Common yun sa mga bata na gumagapang or nag-explore. Minsan nakakagat nila yung wire or may mga metal sila na pinapasok dun sa mga saksakan. So, nako-convert yung electrical energy sa thermal. Kaya usually, ang unang nangyayari, nagkakaroon sila ng burns, may muscle weakness, may spasm, tapos masakit. Ayon sa datos, nasa 20% ng mga naitalang electrical injuries ay nangyari sa mga bata. Nasa 110 volts lang ang kuryenteng dumadaloy sa mga saksakan sa bahay, kaya posibleng minimal lang ang epekto nito. Sa Pilipinas, bihira ang kaso ng pagkamatay sa mga bata dahil sa pagkakuryente. Pero huwag pa rin magpakampante. Nariyan pa rin ang banta ng mas malaking peligro gaya ng mga live wire. Posible ring mas tumindi ang epekto ng kuryente sa katawan kung madidikit sa power source ang isang bakal na conductor at hawak ito ng bata. Gayun din kung basa ang kamay o hawak ng bata. Kung medyo high voltage yung electrocution na nangyari, usually more than 1,000 volts yun, nagsisisure, tapos nawawala ng malay, and posibleng mag-stop yung heartbeat ni baby. May paalala si Doc para mailigtas ang isang taong nakukuryente nang hindi kayo nalalagay sa alanganin. Unang-una, hindi mo siya lalapitan agad, di mo siya hawakan kasi madadamay ka. So, dapat ikakat mo lahat ng power source. You have to break the circuit agad. So, hanap ka ng non-metallic na material or wood, rubber, tapos yun yung pang-push mood sa bata. Or kung wire man yun na kinagat niya, yun yung gawin mong pang-scoop out. Siyempre, pinakamainam pa rin ang iba yung pag-iingat para hindi mapahamak ang inyong mga anak. Ayan, maraming salamat Dr. Giselle Ann Cortez. Kayo ba, paano nyo kunyari, like sa mga apo, sa mga anak, sa mga pamangkin, paano nyo ba sila wina-warn para hindi nila hawakan yung saksakan? Kasi sa mga edad ngayon ng mga kids ko, si Mavi is 6, Mason is 8, natututo na silang magsaksak eh. Pero syempre, lalo na sa gadgets nako, yung pag mag-charge, Mommy, I'm low bat. Sila na yung mag-charge me. So, pero I always tell them, huwag you ask ate for help. Kasi nakakatakot kayo paano nyo wina-warn yung kids. Ina-acting ko. Ako paano ko na? Sige nga, sige. Paano ba? Naman iba. As Daniela or a story? Hindi, Ganun. Kunwari kay Ilio, kay Alonso, kay Lesson Today. Maganon ako kasi teacher, mommy ako sa bahay. So, kukunin ko yung saksakan. This, you put this. Para gets nila. O, alam na nila. O, hindi na nila hawakan. Ouchie, owie. O, gets na nila. Isipin pala nila, that's how you play. So parang, or each child, ito totoo naman kasi, hindi ko masabing joke lang kasi totoo kong ginagawa. Pero kasi, I think, kailangan maintindihan ng mga bata na kung ano yung pwedeng mangyari. Yes. Para mabigyan mo sila ng idea anong pwedeng mangyari. Tapos minsan nanonood kami ng YouTube, yung parang tumataas yung so yun, ginagawa ko yun. Tapos i-child-proof nyo. Meron naman. Meron. Parang yung parang sinasaksak talaga, kaya kahit subukan nilang ganun, hindi tutuloy. Kasi may parang plastic ba yan? Na isa-stop niya yun. To be honest, at the age of mga 7 or 8, nagsasaksak na ako ng mga ng plug ng ilaw. Kaya pala! Hindi, marunong na ako kasi tinuruan ako kung saan ko hahawakan, kung paano ko dapat i-handle. At dapat hindi basa. Hindi basa ang kamay ko. Tama rin naman. Kung mag-switch ako ng ilaw, siguraduhin na hindi mag-linger yung kamay ko dun sa saksakan o hindi basa yung kamay ko. May mga ganun ang tinuturo yung mga magulang ko. Oo, tama ka naman. Mali pala. Dapat pala ituro. Hindi kasi bata pa si Ilyo. Sobrang bata pa, hindi pa niya naiintindihan. Pero kita yung agad yung consequence eh. Yung sa'yo naman tinuturo mo how to prevent. Oo. Okay. Pero ito isang crucial din,
mahalaga, lalo na kung may mga bata, kung sino man yung maiiwan na mas senior sa kanya, yung guardian, kailangan aware sila kung nasaan yung breaker, yung pinaka-power source. Para in the event na mayroong mangyaring electrocution o pagkakakuryente, sabi nga ni Doc, patayin agad yung power source. Kasi minsan sa totoo lang, yung mga nakatira sa kung saang bahay, kunwari hindi naman talaga ng bahay, inuupahan nila. Minsan hindi nila alam kung saan hahanapin yung power source. Oo. At saka kasi I think ang initial reaction nga natin is pag may nakukuryente, hahatakin mo yung tao, which is no-no nga sabi ni Doc. I-check nyo agad yung source ng pinakakuryente, yun yung tanggalin nyo, yun yung unplug nyo. Ayan. Again, maraming salamat. Marami na naman tayo natutunan sa WhatsApp, Doc. Thank you, Doc. Mahalagang paalala yan. Pero ito mga kapatid, hingahu muna tayo. Titigil tayo sandali para sa ilang paalala. Milyon-milyon ang natutulungan ng MX3 na maging maayos ang pangangatawan nila. So, magpapasalamat ako. Hi, I'm Rachel B. Lopez, 47 years old, a wife, a mother, and a CEO. This is my MX3 story. Miss Rachel, thank you for joining us. You're so welcome, and thank you for inviting me as well. It is really our honor. I want to know how MX3 has helped you as a career woman, as a mother, as a wife, and also as a leader. Actually, I've been using MX3 for the past 8 years. As a career woman, kailangan parati kang maaga. Maraming meetings in a day. So, that's why the whole family and even my employees, naging habit na namin na uminom in the morning and in the evening. Malaking benefits actually. Kasi I explain it to them na hindi ko naman sinasabi wag ka na kayong uminom ng maintenance. Pero sabayan nyo ng MX3. Makikita nyo yung difference. So, napaka-importante talaga sa amin ng MX3. And I know MX3, the owner of MX3, the company, is helping a lot of people. Just continue to do that. So yun lang, and more power, more products for MX3. Thank you. MX3, dito ako believe. Mamaya silipin natin ang kakaibang dimensyon sa pinakaunang immersive digital art museum sa bansa. Abangan yan sa Trip ni Maui. At sa Loding Sikat, hindi lang pang-local, pang-world class pa ang performance ng UPLB Choral Ensemble. Abangan natin, maya-maya lang. Huwag po kayong aalis, magbabalik pa rin ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning, Kapatid! Binisita ko ang isang immersive digital art museum sa Pasay at eto para talaga akong nag-travel through space and time. Panoorin natin yan dito sa Trip ni Maui. Good morning mga kapatid! Excited ako ngayon dahil bibisitahin natin ang first ever immersive digital art museum dito sa bansa. Tara, samahan niyo ako i-explore ang Space and Time Cube. Bago tayo pumasok, share ko lang na meron silang lockers dito kung saan pwede kayo mag-iwan ng mga gamit nyo para syempre ma-enjoy nyo lalo ang experience sa loob. Kausap natin ngayon si Ms. Nika Chang. Good morning, kapatid. What is the story naman behind the concept? The Space and Time Cube is an immersive art museum that we newly opened here in the Philippines. So yun, we decided to create like a museum with really different attractions which is very inclusive to people of all ages. Here kasi, we're really immersive, we're very interactive. Hindi siya parang traditional na museum na you walk through and you really just use your eyes to appreciate the art. Here we use our bodies talaga. There are games where you dance around and jump around to play. Ready na ba kayo? Kasi ako ready na! Let's go! We have the Space and Time
LED tunnel. So that's our main highlight actually. It's a 17-meter long LED tunnel with naked eye 3D technology. We also have another highlight, which is the Crystal Matrix. It's a room with mirrored walls and floors and ceilings. And then the third one would be Wandering Planets. So it's also a mirrored room with different planets and lights. So parang nasa galaxy ka. Abay, gustong-gusto ko din ang naging experience ko sa iba pang attractions, gaya ng holographic glass house, underwater pool, at ang rail cinema. For the kids din pwede to? Meron kayong extra attractions for the kids? Actually, we have a kids zone that's really perfect for kids. So there's a ball pit, there's a drawing game, and there are other motion sensor games talaga for the kids. Hi mga kapatids! So pag hindi pa kayo nakabisita sa Space and Time Cube, this is your sign to visit now. Follow us on our social media at Space and Time Cube. Immersive? Check! Majestic? Check! Interactive? Check din! Alam nyo, nakakakilig at nakakatuwa naman talaga dito sa Space and Time Cube na sure ako, babalik-balikan natin. Ayan, hanggang sa susunod na linggo po ulit. Dito lang sa Trip ni Maui. Oh, napakasaya. Grabe, mamadalhin mo yung kids nyo dyan and yung family. Sobrang enjoy. Again, maraming salamat sa Space and Time Cube dyan yan sa Esmason. So, yan! Ako, I'm sure marami sa mga kapatid natin ang nag-enjoy na mapanood ka, Mau. At gusto na rin namin puntahan. Kaya eto, silipin natin ang kanilang mga selfies na pinadala nila. Good morning! Good morning sa inyo! Ang tanong natin ay kung ano yung paborito nilang kapartner ba ng suman? Tama ba? Tama. Bukod sa latik. Mangga, I'm sure. May nagsabi niyan. Panalo yan. Ako kape. Ipiprito ko yung suman. Ay, pwede. Very good ka. Alam mo na yung piniprito, ha? Oo. Partner ng suman? Oo. Suman. Wow! Sumuman. Maraming salamat po. Umaaura sila, gaganda. Yes, thank you so much mga kapatid. Keep sending pa po ang inyong mga selfies at answers na rin sa ating question of the day. Ilagay nyo na rin po kung saang lugar kayo naroroon. At malay po ninyo kayo ang manalo ng aming Sulit TV para sa extra sulit na panonood. At sa ating pagbabalik, bibilib tayo sa kanilang talentong hatid na hindi lang pang local, pang world class pa. Saan ba ako titingin? Nakatingin sa ako sa kanila. Dahil manghang-mangha ako sa UPLB Choral Ensemble. Live yan. Oh, diba? Patikin pa lang yan. Kininabutan ako. Grabe. Kaya tuloy-tuloy lang po ang good vibes. Kasama pa rin ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Just remember what your old pal said. Son, you've got a friend in me. Yeah, you've got a friend in me. You've got a friend in me. You've got a friend in me. You've got troubles, I got it too. You got it. There isn't anything I wouldn't do for you. We stick together, we can see it through. 'Cause you've got a friend in me.
in me. 'Cause you've got a friend in me. You've got a friend. Talaga. Pwede na ba? Okay. Ito ba? Tapos siya talaga? Tapos siya talaga? Parang gusto pa talaga namin. Wait, sobrang na-enjoy ko to, guys. Dito tayo, dito tayo. no. Dito ako, makikisip Sample daw ulit. Pero okay na nandito tayo sa gitna, tapos parang hinaharangan. Pero alam mo, itong kantang to, sobrang good choice of song, ha? Kasi sakto lalabas yung bagong. Yes. Pero ito, pakilala muna natin sila, mga kapatid. UPLB Choral and Song! O, iba yung pride ni ano doon, na proud si Jester. Bakit, Jess? Hindi, alam niyo, nung kanina pinapakinggan ko sila, it brings me back doon sa panahon. Kasi estudyante pa lang ako, meron ng choral ensemble, nagpe-perform na sila. May mga inuus akong event, kayo lagi ang highlight pag event. Totoo. Alam namin big ang event Jess, kapag hindi ka nandun ba sila. naging parte nito? Parang It's so happy na gusto nila, kaya lang busy akong dami. Ayan, taray! Yun kasi. Jess, buti na lang hindi ka nakasali kasi last July 26 to 28, nag-uwi sila ng parangal na naganap 64th Tokyo International Choir. How was the experience? Buti na lang hindi nyo kinuha si Jess. Oo. Baka hindi pa kayo nanalo. Eto, wala siya. Nanalo kayo. Kanina, yung advisor, hindi daw bang ako yung pumalit muna? Hindi, Jess. So how was the experience again? Hello po. Bali, actually, sobrang nakaka-overwhelm kasi madami pong sobrang magagaling na mga choirs. And after years po of being in hiatus kasi since 2019 po yung huli naming tour. So, talaga malaking challenge namin bumalik ulit sa international stage. Of course, you're the conductor. What's your Yes name? po. I'm Royjin Suarez. Royjin. Royjin. Ako, kung makikita nyo lang, talaga doon ang gagaling. Talagang lahat sila nakatingin sa'yo. As in, mawawala ba kayo kung wala siya? Ganun kayo. Ganun nga ba? Ito ba Talaga, di ba? So may power Sana ka talaga? all. Pag nawala, hinahanap. Masample nga tayo ng kumpas, kung ano yung ibig sabihin ng mga kumpas. Halimbawa, isang basic. Isang basic. Tsaka yung pag... Wag ganon. Paano ba? Usually, Sige, hawakan ko. Game. Usually, kailangan lang po ibigay niyo yung mga beats kung Yung tempo. naka-tempo. And also, yung quality ng sound, nasa katawan ko din siya. So, Kung once na gumalaw... malakas, maliit. Opo. At saka- Wow, parang ka pala si Dr. Okay, Dr. Strange ba yun? Parang Royjin, kumalikat ka para lang sa camera lang. Sample ka, sample. Paano mo sasabihin na kaya dito sa number 2? Paano mo sasabihin sa kanila na ready? Lakasan ang boses! Wait, gawin nyo Gawin nyo Gawin natin Ready? And lakasan! Gawin. Ulit Makinig. 3, 3, 2, 1! Nakolo sila. Ay, teka, paano naman yung hinaan? Paano naman yung hinaan? Alam ko na, kasi hindi nila nakikita. Ito, sa screen, sa screen. Pwede. Sa camera. Game. Ready? Yan. Ito. Hindi naman nila makikita. Ayan, ito Game. dito. Ready? Ready? And... Wag na nga natin gawin. Kasi, alam mo, pansin mo sumali lang si Jess, nagkagulo-gulo na. Hindi, pero gusto ko malaman, what do you think was your edge? Ito, the one holding the second prize. Yan. What was your edge? Bakit ninyo natalo yung napakaraming iba pang magagaling na nakora? I think, I think po kasi yung edge, it all depends po kasi dun sa sound na hinahanap ng judges. And for me po, siguro, of course, bias kasi personal na meron akong sentiment with the group. Pero personally po kasi, I can't really imagine singing with any other group. There's a certain quality po nung music na naproproduce po ng CE. And ang lagi po naming puhunan is yung puso. Kung ano yung kung ano yung meron pong certain understanding yung group sa kung ano yung message po na pinaparating namin sa mga kanta na kinakanta Yung po mga namin. hindi natuturong bagay. Yes. Diba? The Yung intangible. kinanta nyo ba kanina, yung You've Got a Friend in Me, yun din po yung ginamit nyo sa actual competition? Hindi po usually sa mga concerts po na. Actually, nandito po yung arranger. No? Arrange! Alam ko makakanta din! Sino po? Kami sa Sa'yo. kanina. Galing.
maybe. Ranger. Pero ano yung kinanta nyo nun for competition? Madami po. We prepared parang 7 songs yun po. How long did it take you to practice the 7 songs? Mga half a year din po. Really? Anong kanta pinanalo? Anong pangalan mo? Hello po, I'm EJ po. EJ. Palapakan naman si EJ! Anong pinanalo niyo na kanta? Sa ano po, kasi sa competition, we joined 2 categories po. One po is the mixed choir category where we won 2nd prize po. Then another one is the contemporary category. We won 4th prize po. Doon po sa dalawang categories na yun, we sung 3 songs each. Tapos after po nun, we advanced to the Grand Prix. Para po siyang finals. So iba pa dapat yung performance sa finals? Meron po kaming isang inulit lang na kanta, then another new song. May Tagalog? Wala po. Pero meron po kaming 2 Filipino composers. Amazing! Galing. Ako gusto kong malaman sa panahon ng TikTok, panahon ng TikTok ngayon, di ba? Lahat, kanya-kanya, paggawa ng content. Bakit mahalaga pa rin yung pagsali sa mga ganitong klase ng grupo, halimbawa yung mga choir? Bakit mahalaga na mapanatili natin? Well, kasi malaki yung role ng mga choirs sa community. Kasi para sa akin, ang tinitreat ko yung choir as dapat yung ideal state ng community, ano? Na dito natututo tayong makinig sa isa't isa, mag-balance ng harmony. Kasi naniniwala din ako na pag meron dyan na hindi maganda yung relationship, hindi lalabas yung maximum na potential. Literal harmonious. Yes po, literal. Oo, tama. At kahit na gano'ng ka-powerful ng boses mo, walang biritan eh. Di ba? At saka you have to blend so well. I wanna know, ano yung pinaka-challenging handling an ensemble choir this big? Ano yung most challenging part doon to get everyone together? Ayun, kasi iba-iba din sila ng backgrounds. Hindi po lahat ay may mga previous na choirs. And even meron silang previous na choir, yung trabaho kung paano sila magbe-blend together is another parang challenge din. Ayun po. So, We want to hear more. We want to hear more of them, Jess. Saan namin kayo pwedeng makita, sundan? Do you post any social media content? Yes po. Kita na sila. Ayan po, for our social media po, you can follow us sa Facebook at University of the UPLB Choral Ensemble, and sa Instagram din po, ang handle po namin is at UPLBCE Official. Yeah. So we post po all of our events there. Okay. Are you also open to auditions pa sa mga gusto sumali? yes po, magkakaroon po kami ng auditions soon on May, September po. Shout out sa lahat ng taga-UPLB. Yes! Shout Part po out! ako ng panel na pipili kung sino ang papasok. Bakit? Bakit ikaw? Para naman may ambag siya doon sa panel. Okay na. Mami, kailangan kumakanta doon. Okay, ang galing. Teka muna. Mamubusa tayo ng oras at gusto natin pasahin pa sila, di ba? Hindi yan dito nagtatapos. Dahil Friday na, kailangan. Ready na tayo lahat para sa mananalo. Is it Team Maui or is it Team Jess? Dito lang sa Palaro Pampasaya! Ito na po ang mechanics ng ating laro. Panoorin niyo po ito. Palarong Pampasaya. Pick Me Up, Buttercup, ang mechanics, Team Maui at Team Jess, huling araw na ng tapatan. Sa larong ito, nakapila pa rin ang players. May tig-5 ballpen na nasa gitna. Ang goal, ma-pick up ang mga ito isa-isa gamit ang magkakaparehong daliri ng mga kamay. Kapag nasa ere na, kailangan lang manatili ng 3 segundo nang hindi nalalaglag ang mga ballpen. Kapag malaglag, uulitin ito ang task. Kapag nagawa naman ito, pwede nang bumalik sa linya at itap ang susunod na player. Ang unang makagagawa ng challenge ay ang team na uuwing panalo. Okay, believe me, hindi ito magiging madali, ha? So, challenge ito para sa ating Team Maui. Nakasama si Dimples at Piolo. At Team Jess, nakasama naman si Justin at si Colleen. One by one, pag makuha nyo, say good morning kapatid bago ibaba. Ready? And yun. 3, 2, 1, let's do it, guys! Galingan ninyo. Uy, careful, oh. Ang bilis. Good morning, kapatid! Okay, 1 down. Very good. Let's go, Maui. Kaya yan. Pwede ba tagpas? Go!
Kaya? Hindi! Naku! Uy, narattle tuloy yung kakampi mo. Very good, Jeramawi. Kaya mo yan. Ayan, hahabol. Uy, inuna yung Sam. Inuna yung Sam. Inuna yung Sam. Ayan. Okay. Naglabang na ako dun, no? Kaya mo na. Umabol ni Justin. Yung naglabang na ako. Ready pala. Sabi sa inyo, hindi ito madali. Ang galing lang talaga ni Chester nakauna. Hoy, ayan na si Dimple. Good morning, kapatid! Let's go! Colleen or Piolo? Colleen or Piolo? Colleen or Piolo? Colleen. Kalmadong-kalmado tong si Piolo. Ay! Kunin ko na. Hindi na! Ayan na, ayan na. Ayan na, ayan na. Good morning! Gusto ko yung may pala sila. Galing, galing, Gusto ko yung may pala sila. Ang galing ng pala. Hindi na akong mapahiya. Colleen, grabe yung pressure. Alright, Dapat nakita mo si Piolo, kalmadong-kalmado. Let's see. And the winner. Iliw. 500 pesos worth of notes. Siyempre Friday, may consequence tayo. Madali lang to. Ano? Kakain ng kalamansi. Kakain. Sa mata. Sa mata. Tapos kakanta. Ito ba? Naku, kawawa naman si Piolo. Pinag-consequence si Piolo. Piolo, maganda yan sa throat. Pero bilib ako sa concentration ng mga estudyante natin. Ang galing nila, di ba? Thank you so much po, Oy, Mama. subukan ninyo sa bahay. Ang cute na game. Yes, cute, Mama. Yes. Maraming salamat and congratulations, Team Jess, Justin, Congrats. and Colleen. Thank you, Piolo. Mau? Yes. Thank you. At ngayon, syempre, may nanalo na po, Mama Chick. Thank you sa ating Kagumoka Ako Contest by Sulit TV. Congratulations po kay Paolo. Naglalaway ako? Paolo Ordinario, sabi niya, ang perfect na para sa suman ay asukal. Paborito ko tong merienda mula noon hanggang ngayon. Yummy! Yummy! Panalo rin si Lottie Curly. Sabi niya, ang perfect na para sa suman ay kape. Masarap pagsaluhan habang nanonood ng Good Morning Kapatid. Watching from General Santos City. Hintay lamang po ang mensahe ng aming staff para ma-claim po ang inyong Sulit TV. Si Paolo, naglalaway ako, ordinaryo. Yan ang sinabi mo Naglalaway ako. And that is it para sa ating Thank God It's Friday. Spread happiness lamang po, mga kapatid. Isang makabulang umaga ang nahihatid namin sa inyong mga tahanan. Sana nag-enjoy. Sana nag-enjoy kayo sa aming mga pakulo this morning. Kita-kits pa rin po tayo sa Lunes, ha? At susunod na po ang Frontline sa umaga. Enjoy your long weekend, mga kapatid. At gawing habit na ang pagtutong sa amin every morning para siksik ang araw ninyo sa saya at informasyon. Mga minute na balita at inspire ng mga kwento. Yan at marami pang iba. Kasama ang inyong Fave Morning Kasalo. Ito ang Good morning, kapatid!